Batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tipikal na mga problema ng ordinaryong Pilipino na nagpapagamot sa mga pampublikong ospital sa bansa. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon, ibinida ng Pangulo ang pagbibigay ng libreng gamutan sa mga pasyente sa mga pampublikong ospital ng Department of Health. Wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Covered na anya ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang bills ng mga pasyente. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, huwag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po yan ng PhilHealth. Inilabas naman ng Presidential Communications Office o PCO ang 87 na mga ospital ng DOH kung saan libre ang gamutan ng mga pasyente. Sa Metro Manila, kabilang dito ang Amang Rodriguez Medical Center, East Avenue Medical Center, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, National Center for Mental Health at National Children's Hospital. Gayon din ang Philippine Orthopedic Center, Quirino Memorial Medical Center, Research Institute for Tropical Medicine, Rizal Medical Center, San Lazaro Hospital at Tondo Medical Center. Kasama rin ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, San Lorenzo Ruiz General Hospital at Valenzuela Medical Center. Libre din sa mga government-owned and controlled corporation na mga ospital, kabilang ang Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. Habang mayroon pang 4 sa Cordillera Administrative Region, 5 ospital sa Region 1, 5 sa Region 2, 6 sa Region 3, 5 sa Region 4A at 4B, at 3 sa Bicol Region. Sa Visayas naman, nasa 12 ospital kabilang na ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Negros Island. At sa Mindanao ay mayroon namang 22 mga ospital. Samantala, bilang dagdag na tulong para sa mas accessible na hakbang sa medical assistance, ang pagproseso ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program ay ilalagay na rin sa eGov.ph app. Gayunman, ayon sa Alliance of Health Workers na nagprotesta kahapon, patuloy pa rin anilang kulang at sadyang hindi pinopondohan ang mga pampublikong ospital sa bansa. Ang reklamo nila, mahahaba ang pila at matagal bago matugunan ang pasyente. Kadalasan din anilang walang gamot sa ospital, kaya napipilitan ang mga pasyente na mangutang para makabili ng gamot at makabayad sa diagnostic procedures. Habang ang mga health worker naman ay mababa sa minimum wage ang sahod, gayong 12 hours hanggang 24 hours ang nagiging duty. At mas isinusulong pa umano ang pagsasapribado ng mga pampublikong ospital na posibleng maglimita sa akses ng mahihirap sa serbisyong medikal. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.